Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan kaugnay sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang hiling na TRO ni Senador de la Rosa. Layon sana ng TRO na pigilan ang mga ahensya ng gobyernong arestuhin ang senador sa gitna ng arrest warrant mula sa ICC. Live mula sa Korte Suprema sa Maynila nagpapatrol, Adrian Ayalin. Adrian, ang ibig sabihin ba nito ay pwede nang arestuhin si Senador Bato? Alam mo, Alvin, ay yan nga ang napakalaking tanong kasi kaninang hapon, isang pahinang pahayag lamang ang inilabas ng Korte Suprema tungkol sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald de la Rosa. Walang mahabang paliwanag tungkol sa implikasyon nito dahil wala yung buong kopya ng resolusyon. Ang talagang tiyak lamang, denied yung TRO request ni de la Rosa. Layon ng hiling na Temporary Restraining Order ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang mga law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government sa pag-aresto sa kanya. Ngayon, dahil tinanggihan ang paglabas ng TRO, pati hiling na status quo ante order, masasabing walang pumipigil, walang balakid o walang hadlang mula sa Korte Suprema para sa pag-aresto kay De La Rosa at paglilipat sa kanya sa International Criminal Court. Sa hiling kasi ni De La Rosa na TRO, bukod sa pagtutol niya sa pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC para sa mga kasong crimes against humanity, humingi rin siya na pigilan ang rendition o pagsuko sa kanya sa the Netherlands. Ang naging botohan ng Korte Suprema sa kanilang special session ngayong umaga, 9 kontra sa paglalabas ng TRO, 5 pabor at 1 ay maaring nag-abstain, naka-leave o hindi lumahok. Hindi pinangalanan ng Korte kung sino sa mga maestrado ang bumoto ng pabor o hindi o nag-abstain. Pero sinabi nitong sa Lunes ay isa sa publiko nito ang buong resolusyon, pati ang mga opinyong sumusuporta at tumututol dito. Bukod sa hiling na TRO, maraming legal na issue na inihain si De La Rosa sa Korte Suprema tulad ng constitutionality ng ICC arrest warrant at jurisdiksyon ng ICC, habeas corpus at iba pa. Pero ayon sa Korte Suprema, ang dinesisyonan lang muna ay ang hiling para sa interim relief tulad ng TRO at ang mga main issue ay re-resolbahin pa ng Korte. Nanindigan naman ang palasyo na valid ang arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida. Samantala, ayon sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, nire-respeto nila ang pasya ng Korte Suprema at pinanghahawakan nila na hindi pa nito sakop ang merito ng kaso at hindi pa ito ang pinal na desisyon. Maghahain din sila ng motion for reconsideration at handang gamitin ang iba pang legal na remedyo para sa kanilang kliyente. Alvin, hinihintay pa natin ang tugon, ang pahayag ng Department of Justice, partikular na nga si Secretary Frederick Vida. Narinig naman natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro, ipinasa niya yung bola sa DOJ. Marami tayong tanong sa DOJ pero hindi pa rin sila sumasagot at yun nga, marami nga kailangang linawin. Lalo na ang DOJ kasi sa ilalim nito ay yung NBI o ang National Bureau of Investigation na alam naman natin ay may hawak ng ICC arrest warrant at nagtatangka nga sila na isilbi yung arrest warrant laban kay De La Rosa. So yan yung mga tanong pa na hinihingi natin sagutin ng Korte Suprema at ng Department of Justice dito sa Padre Paura. Alvin? Adrian, ito theoretical. Kung sakasakaling arestuhin ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa, sila ba ay makukontempt ng Korte Suprema o hindi naman? Alam mo, yan nga, yung talagang malalaman lang natin yung sagot na dyan ay kapag talagang ginawa iyan. Dahil sa ngayon nga,
ay bulag pa rin tayo. Hindi natin alam kung ano talaga yung parameters, yung detalye ng pagsasabi ng Korte Suprema na may TRO. Basta yun nga ay denied yung TRO na magpipigil sana sa mga government agencies. Pero talagang hindi nila sinabi tahasan na go ahead, arrest De La Rosa. Walang ganun. Ang sinasabi lang nila ay denied ang TRO. Kaya marami pa talagang tanong, marami pa lang talagang tanong na nanghihingi ng kasagutan mula sa Korte Suprema at sa Department of Justice. Yun nga, ang tanong din kasi ay ano yung magiging aksyon ng mga government agencies. Yung mga respondent kasi dito, yung NBI, yung PNP, yung DOJ, DFA at iba pang mga ahensya ng gobyerno, sila talaga yung maaari na magsilbi ng arrest warrant. So yun yung hinihintay natin kung sila ba ay aaksyon agad yung ganito pa lamang yung desisyon ng Korte Suprema o hihintayin pa talaga nila yung magiging paliwanag ng Korte Suprema, lalo na sinabi nga ni Attorney Torion ng Torion and Partners ng mga abogado ni De La Rosa na magsusumite sila ng motion for reconsideration. Pag ganun ba ay hihintayin din ng mga law enforcement agencies. Yan yung mga tanong na hinahanap pa natin yung kasagutan. Alvin. Isa na lang, Adrian, at sabi mo ang desisyon ay 9-5-1. So ano naman yung argumento ng 5 na hindi dapat mag-issue ng TRO pabor kay De La Rosa? Yan nga yung kumbaga kating-kati tayo na malaman mula sa Korte Suprema kung ano yung mga naging argumento nitong siyam na nag-dismiss doon sa o nag-deny doon sa TRO at doon sa 5 na nasa kabilang panig. Ang hinihingi nga rin natin sana sa Korte Suprema ay yung pangalan ng mga mahistrado na nagdesisyon na ito. Pero ayon sa Korte Suprema ay sa Lunes pa yan doon sa resolusyon na kanilang isa sa publiko. Alvin. Maraming salamat, Adrian Ayalin.